Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman tayo sa channel ni Kapatid Avineds. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Nga pala mga kaibigan, nandito tayo sa akin ngayon sa mga nangyari noon. About sa mga kasaysayan mga kaibigan. Tungkol ito sa mga nangyari dito sa Pilipinas nung araw ng ating mahal na Pangulong Apo Lakay na si Ferdinand Marcos. February 25, 1986. Simbolo ng pagbagsak ng Pilipinas. Sana isang panaginip na lang ang EDSA 1. Sana, pagising natin, isa pa din tayong isang maunlad at disiplinadong bansang Pilipinas. Sana, panaginip lang ang lahat. Mga salitang nagpapahiwatig ng paghihinaya. February 25, 1986. Nagsimula ang pagbagsak ng Republika ng Pilipinas sa kamay ng traidor, mapagpanggap at isang Talagang so lang mga kaibigan pag may tumakbo sigurong mga Aquino ngayon sa election, malabong manalo mga kaibigan kasi gising na yung buong tao mga kaibigan, yung buong Pilipino. Alam na kung ano yung totoo mga kaibigan, di ba? Hindi na nila kayang bulagin ng mga Pilipino ngayon mga kaibigan kasi alam na nila kung ano yung mga nangyari nung araw, nung panahon ni Apo Lakay at kung sino yung totoong dapat na tawaging bayani. Diba? Kasi nung panahon ng mga 90s siguro mga kaibigan, siguro ako naranasan ko kasi mga kaibigan nung part ng elementary. Wala silang ibang sinasabi ng mga teacher na masama ang Marcos, ganito, ganyan. Nasa libro yun, sinisiraan nilang mga Marcos nun mga kaibigan sa totoo lang. isang makasariling pamilyang Aquino. Daming naloko. Oh boy. Siguro isa ka din doon kapatid. Ang daming nabaliw. Ang daming sumigaw laban sa Marcoses. At niluklok ang Cory Aquino na traidor ng bayan dahil sa pagpaslang sa kanyang traidor na asawang si Ninoy Aquino na ginawa pa nilang santo at santa. Pero ginawa pa nilang santo mga kaibigan, parang nakakatawa na lang din kung iisipin natin Ang daming nagpalakpakan, napakadaming nagsaya, ang daming sumigaw ng mabuhay Cory Laurel. Ang daming naniwala nung panahon na yan mga kaibigan, ang daming naniwalang Pilipino sa adila. Yun pala, yan na ang simula ng pagbagsak ng mga Pilipino. Para sa kaalaman ng karamihan, naluklok si Cory Aquino sa isang illegal na pamamaraan. Nagtatag ng revolutionary government, inalis ang halal ng bayan, at nag-appoint ng mga opisyal ng gobyerno upang magbayad utang. Nagtatag ng 1987 Constitution, pabor sa mga oligarkiya, binaboy ang mga proyekto ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, naging busy sa pagbibilang ng presyo ng galunggong, hindi pinagpatuloy ang mga magagandang proyekto ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na para sana sa sambayan ng Pilipino. Pinoprotektahan ng kanilang Hacienda Luisita. Yes kapatid, tama ang iyong narinig. Pinalaya ang mga komunista, NPA,
at ang mga kalaban ng gobyerno. Mga minamahal kong kapatid, mahigit 3 dekada na ang nakalipas. Lahat ng kasama sa EDSA 1 Wala, hindi na mauulit yung EDSA na yan. Na nakikita ko ng mga kaibigan, malabo nang maulit yan. Malabong maniwala pa sa kanila ngayon. ay naging Pangulo, Mayor, Cabinet Secretaries, Senator, lahat naging parte ng pagiging panatiko ni Cory Aquino. Lahat walang nagawa sa ating lupa sinilangan. Ang mga Aquino ay pinayaman ng Pilipinas at Pilipino. Nagsustain ng propaganda. Nagpangalan ng walang kahihiya ang mga properties ng gobyerno. Nagpangalan ng yellow foolishness. Ang katotohanan, ayaw ng mga Aquino na maalis ang kanilang pangalan sa Pilipinas. Nagtanim ng mga binhi ng propaganda sa Marcoses at patuloy na nag-revise ng history pabor sa kanila. Mga kapatid, mababa ang tingin ko sa mga umidolo kay Cory. Isang traidor at malaki ang sinira ninyo sa bayan. Pangungot ang EDSA 1. Inaamin ko, ang pamilya ko at ako naging Cory Aquino diehard at Kahit din ako mga kaibigan, aminado rin naman ako. Pero nung panahon kwan pa yun, ng panahon ng wala pang mga social media. Kasi ang nakikita pa lang kasi natin mga kaibigan nun, mga mainstream bias media. Kaya napapaikot nila tayo mga kaibigan. Pero nung naglabasan ng mga social media like Facebook, YouTube, yung mga yan, doon na nalaman lahat mga kaibigan na mali pala talaga. Nalaman natin yung mga katotohanan na nangyari kung sa EDSA na yan. Kaya malabo nang makabalik yan sa ako mga kaibigan. hiyang ala-ala na lamang iyon. Sana Buti na lang talaga mga kaibigan si Tatay Digong ang naging presidente natin kasi siya yung bumuhay talaga sa mga dating proyekto ng ating mahal na Apolacay mga kaibigan. Di ba nung naging pangulo si Tatay Digong nung natapos ang termino niya kay Pangulong Bongbong Marcos naman. Yung proyekto ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, tinuloy naman ng ating mahal na Pangulo ngayon mga kaibigan. No? Di ba? Napakahusay. Ganyan sana lahat ng ating Pangulo mga kaibigan. Di ba? isang bangungot Kung tinuloy lang sana nila yung mga proyekto ni Apolacay nung araw mga kaibigan, malamang sa malamang wala sanang naghihirap na Pilipino ngayon. Napakaunlad pa rin sana talaga ang Pilipinas. na lamang ang EDSA 1. At magising tayo muli sa isang Nga pala mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kapatid Aveneds, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. At yun nga po mga kaibigan, hanggang dito na lang tayo. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.